Nako, yari ho dito si Risa Hontiveros. Reaksyon ho ni Tio Moreno sa pagkakabasura ng cyber libel case na isinampa nitong si Risa Hontiveros sa ilang mga DDS vlogger at isa ho dyan, itong si Tio Moreno, si Sir Jason Sa, si Banat Bay, itong si Attorney Ferdy Topacio at itong si Kipi Chu. Sila ho ang ilan sa mga kinasuhan nitong si Senator Risa Hontiveros. Kaugnay nga doon sa paglutang nitong si alias Rene. Nako. Muli na naman hong ika nga nanariwa sa kaisipan ng ating mga kababayan kung anong mga siniwalat nitong si alias Rene doon sa kanyang pagbubulgar ng mga kalokohan nitong si Senator Risa Hontiveros. Na di umano, kapalit ng kanyang paninira kay Pastor Kibuloy, binayaran daw ho siya di umano ng napakalaking halaga. At ang deal pa dito kay alias Rene, di umano, pagka naisali ang pangalan nitong si VP Sara at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas lalaki ang kanyang makukuha. Kaya ang atin ho dito mga kababayan, hindi lahat ng ginagawa nilang hearing sa Senado, para talaga makita nila ang katotohanan. Ika nga para makapaghatid ng hustisya o in aid of legislation. Yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Akala nyo ho ba? Talagang itong si Risa Hontiveros concerned doon sa mga biktima. Hindi. Di umano, yung mga nag-testify, binayaran daw ho nitong si Risa Hontiveros. Di umano, yan ang sinasabi nitong si alias Rene. Malaki-laki yung pera ang pinag-uusapan natin dito. 100,000 daw ho. Di umano ang binayad nitong si Risa Hontiveros dito sa testigo na to para siraan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago yan, isa like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, dito rin ho sa video na to, papasadahan ho na ho muna natin itong kay Janet Garin. Ang sagutan ho nila nitong si Congress Meow. By the way papasadahan din ho pala natin yung kay Doc Badoy ang kanilang episode dyan sa Bagwis ng Agila. Kung di po kayo nakasubscribe, iniimbitahan ko kayo mag-subscribe dyan sa programa nilang dalawa na yan, itong si Ka Eric, dahil isa ho yan sa ating mga pinapanood ngayong mga panahon na to. No? Talagang balagbag ho kung sumalansan sila sa mga issue sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Banat ni Barzaga, tinawag na dramatic ni 4th District Cavite Rep Kiko Barzaga ang pagkaawa umano sa kanya ni 1st District Iloilo Rep Janet Garin matapos siyang muling suspindihin ng Kamara. Ayon kay Barzaga, mas mabuting maawa umano si Garin sa mga biktima ng Demaxia vaccine. Kaya naman, ang dami kawawa yung mga bata, no, yung namamaga ang utak, di ba, yung mga pinirwisyo nitong si Janet Garin. Huwag natin kalimutan. Yung mga nabiktima nitong si Janet Garin nung DOH secretary pa yan nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Pilit nilang itinulak yung Demaxia na kung saan napakarami yung batang nasawi doon sa ginawa na yan ni Janet Garin. Tama naman itong si Congress Meow sa banat niya na yan. Kasi kung atin nung iisipin, ano ba naman yung masuspindi ka ng 6 na araw ulit kesa doon sa mawalan ka ng mahal sa buhay? Yung bata na pinalaki mo, pinag-aral mo hanggang grade 5 siguro, mga ganong edad yung mga nagugurgur Di ba? Si DH ng mga DH pa nga nun yung tumutulong dun sa mga biktima. Di natin alam kung ano nangyari na kay DH ng mga DH, di ba? Siya pa tumutulong noon. Kawawa ho yung mga magulang. Yung iba dyan, only child, tapos tinurukan. Nung tinurukan, ayun na, nagka-problema na magana ang utak, nawala na ng malay. Sa kapabayaan ho niyan noong dating DOH Secretary na si Janet Garin. Kaya imbis na kaawaan mo itong si Congress Meow, sa tingin natin yung compensation para sa mga naperwisyo mo, dapat natin pag-usapan yan, Janet Garin. Ito kasi ang banat nitong si Janet Garin. Ang banat to nitong si Garin, ang nararamdaman ko ay awa. It's time for Kiko Barzaga to reflect and deeply look into personal matters while he is on suspension. Hindi. Si Congress Meow, ano na yan? Ika nga, walang makakapagpatigil sa bata na yan. Kawawa, di ba? Yung mga bagong breed na congressman. Dahil sa dinatnan nilang kalakaran na puro nakawan at puro kalokohan dyan sa House of Representatives,
kahit naisip nila na gusto nilang baguhin ang sistema dahil nga napakabulok nito at linamon na ho ng sistema karamihan ng mga congressman, nahihirapan ho yung ating mga new breed of congressman kung tawagin. Kasi yung mga young guns, yang lang ang tawag sa mga yan, pero galawan ng mga yan, galawang sindikatong matatandang congressman na, di ba? Ganyan ang galawan ng mga young guns na yan. Di ba? Ano sila yung tipong pinipresenta nila sarili nila, makabagong mga congressman, kakampi ng sambayanan. Pero yung galawan ho nila, yung tipong, yung mga namuti na lang ang buhok dyan. Dyan sa House of Representatives. Yan ang galaw ng mga young guns. Ang mga new breed of congressman talaga, una na dyan, si Congressman Lian Leviste. Pangalawa dyan, itong si Congress Miao. Yang sila Congressman Marcoleta. Congressman mga Duterte Black dyan sa House of Representatives. Yan talaga, sila talaga. Kaso kumbaga ngayong mga panahon na to, talagang hindi ho tayo makaalagwa dahil lang kampon ng kadiliman, siya ang namamayagpag dyan sa House of Representatives. Ito ang sagot nitong si Congress Miao dyan sa banat na yan, itong si Janet Garin. It's very dramatic. Mas mabuti kung maawa siya doon sa mga naapektuhan ng Dingbaksya. Tama naman. At ito napakalaking sampal sa pagmumukha ni Janet Garin ho ito, mga kababayan. Napakalaking dagok ho nito sa mga kabalbal. Sa bagay, no, dahil nga naman sa kapal ng mukha nitong mga congressman na to, kahit anong sigurong kahiyang ikabit nyo sa mga pangalan nila, wala akong pakialam yung mga yan. O ito, balik kulungan na, yung si itong si Kerwin Esperosa. Yan ho siya, yung mayor ng Albuera. Congratulations para sa mga bumoto ng mga taga-Albuera dyan sa mama na yan. Kasong pagkitil ang kinahaharap po ngayon nitong si Kerwin Espinosa, ang self-confessed na drug lord na nanalo ng pagka-mayor dyan sa Albuera. Kawawa mga tao, di ba? Idinaan ho nila sa ano. Ano naman kasi yan? Kumbaga, isa yan sa mga kandidato ng administrasyon. Ang problema dito, wala ng TWADCOM. Paano ka pa palalayain yan Pinalaya ka lang nung 19 Congress dahil ginamit ka nila doon sa TWADCOM nila. Ngayon, ang tanong dito, paano pa sasalansanin yung ano mo na yan? Yung kaso mo na yan, non-bailable yan drug. Ewan ko lang, si Boying Rimulya tauhan ni Boying Rimulya yung mga nasa DOJ. Tingnan natin kung paano tatakbo yung kaso na yan. Pero kung tayo tatanungin, mas gugustuhin natin mabulok sa kulungan yung mama na yan. Kaya ba naman self-confess kayo maya-maya tumatakbo kayo ng pagka-mayor, di ba? Ang labo naman ho nun, mga kababayan. Ngayon naman, rumekta ho tayo dito kay Tio Moreno. No, pag-usapan ho natin ang kanyang reaksyon doon sa pagkakabasura ng kasong isinampa nitong si Risa Hontiveros sa mga DDS vlogger. Sana dito sa isa na to, no, mag-reflect na sana, no, magkaroon ng realization itong si Risa Hontiveros na wag na niyang gagawin ulit yun. Nakakaya, anak na tawa. Ang angas-angas nung abogado mo nung nagpunta sila sa DOJ, kala mo talaga kakampin nila pamahalaan. Kasi wala daw prima facie evidence. Diba? Ano masabi doon sa Ano masabi doon sa decision ng DOJ. Ang sabi ho dito, na-dismiss ang reklamo dahil sa kawalan ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yun na nga. Ibig sabihin, ano lang ho yun talaga ni Risa Hontiveros. Ang tawag doon, optics. Pag-optics lang yan nung mga panahon. Panakot. Kasi noong mga panahon na yun, talagang di magkanda-ugaga ang opisina ni Risa sa pagsagot sa mga bumabanat dito kay Risa Hontiveros. Dito tayo. Good evening, everyone. Long time no see, Tio Moreno. Pambihira naman yan. Buti pa tong si Tio Moreno, no? Papasyal-pasyal na lang. Diba? Papunta-punta na lang ibang bansa. Big time. Ibang klase, solid ka, Tio. Idolo. Yeah. So first, I'd like to congratulate myself. Wow. I'd like to congratulate myself, Crisette, Jason sa Banatbay, ka Eric. Congratulations, ha? Congratulations. Winning the case, Attorney Ferdinand Topacio for winning the case against Risa Hontiveros. And yeah,
Sa hindi nakakasunod po sa issue na to, last year, yung lumabas si alias Rene, yung star witness ni Risa Hontiveros. Yeah. Diba, he accused Risa of bribing him around 500,000. Tapos pinatira pa siya doon sa condo niya. Tapos he was being coached by Risa Hontiveros et al. On what to say and do during the Senate hearing. That was the confession of the person named alias Rene. I did not fabricate that information. I did not, anong tawag dyan? I did not use such a confession to put malice or to accuse Risa Hontiveros for a certain crime. What I did was I summarized the points said or uttered by alias Rene. So, ang sinabi ko doon, ito yung mga sinasabi ni alias Rene. Tapos yun, I itemized almost everything that he said from yung coaching to bribery issue, things like that. And then, eventually, when it went viral, I think it's shared by people, mga 15,000 shares ata yun. Kasi very viral talaga yun. And I was able to reach around 5 million people at that time. Okay? But eventually, without any notice, Facebook removed that post. Kasi ang sinasabi daw, it's fake news, things like that. So, yan yung start. And then, because parang unfair for me na I wasn't informed na tatanggalin yung post na yon, because it's simply a summary of what alias Rene has said during his confession, ganyan. So ang ginawa ko, I wrote about Risa Satanas' silence is very telling. The deafening silence of Risa Satanas is very telling. So I wasn't talking about the anymore. I wasn't talking about the content of alias Rene's confession. I was talking about the silence of Risa Hontiveros, because for how many days? 2 days, I think, Risa Hontiveros was so silent at that time. There was no, PR. There was no media mileage. There was no coverage from mainstream media. There was no statement from Risa Hontiveros denying all the accusations of that person, alias Rene. Okay? So kaya I formed my opinion, my observation based on the development of that story. So what I did is sinulat ko na nga, Risa Satanas' deafening silence is very telling. So by that, I reviewed or I researched more about Risa Hontiveros' cases or issues in the past. So doon natin makikita na during the Farmally, parang may binayaran siya. Tapos yung alias Bicoy, 'di ba? Yung si Peter Advincula, lumabas din siya. He had press con telling na he was being coached by Trillanes, Risa Hontiveros, and sa press con na yun, yung timestamp 8 minutes, doon minention na si Risa Hontiveros, the Liberal Party, sila daw yung nag-coach kay alias Bicoy, okay? And then, yung kay Jing Paras, yung wiretapping issue, and yung sa ombudsman na final ni Attorney Ferdinand Topacio, yan yung mga arguments na ginamit ko. Ang sinasabi ko doon na there is indeed a pattern of behavior ni Risa Hontiveros na, tampering witnesses, things like that. Okay? To my surprise, kasi after 2 days kung hindi ako nagkakamali biglang lumabas si Risa Hontiveros on social media and mainstream media, nagpa-press con. And I thought I will not be part of those people na pa-filean niya ng case because nga, Because nga, I only wrote a summary of what alias Rene has spoken, okay, or has uttered during his confession. Ang sinasabi ni Risa Hontiveros is, it's libelous daw, may malice daw for calling her Risa Satanas, okay? Tapos, if you are going to see the grand scheme of things, you would realize that it's not only myself who used the term Risa Satanas. It has been used for several times by many people across the globe. Matagal diba? na yan. Matagal na ho yan yung pagtawag na Risa Satanas dito kay Risa Hontiveros. Kasi nga naman, dahil nga naman sa kasamaan ng ugali nung Ali,
marami ko talaga nabubwisit sa kanya. Hindi ho bago yung pagtawag sa kanya na yan, yung Risa Tanas. Matagal, yan ho talaga tawag sa kanya, sa totoo lang. Risa Tanas, yan yung tawag sa Search nyo sa Google, tapos lagay nyo sa image. Siya ho lalabas, Risa Tanas. kanya eh, pero dyan daw. Tapos yung sinasabi ko daw na may pattern of tampering witnesses daw, it's very malicious daw because none of my arguments daw, the one that I've written, was true. Yan yung sinasabi niya. Tapos sabi ko, how come na hindi siya true na when the information, na sila? Sige, tara. When the information, I wrote on my social media, came directly from legitimate mainstream media sources. So first, quoting Philstar, I quoted Philstar, I quoted, what else? Billionario, ABS-CBN. So those information directly come from legitimate mainstream media. So meaning to say, it's not gawa-gawa ko lang, okay? And then when I was in Europe, I was made aware that instead of filing, oh my God, it's raining. Where are they? Sorry. So when I was in Europe, I was made aware that instead of filing to the Ano muna, kung meron man kayong nangyari sa mga nakalipas na panahon, di na pagkakaunawaan, na meron kayong disgusto dito sa mama na to, doon kayo isa-isa, doon kayo sa ano. Kalimutan muna natin yan, makibalita muna tayo kay Tio kung ano talaga yung punot dulo ng pangkakaso nitong si Risa Tanas kung tawagin niya, kaya nabuisit itong si Risa Hontiveros. court. Risa filed the case before the Department of Justice. So that's when I got scared. Why? Because it's Department of Justice. They can play everything lang, di ba? Ganyan yan eh. Wait, sorry guys. Pupasok muna ako sa car. Yan. You decide kung saan tayo kakain. Tapos, sige. Dito na ako. Sarap. Para malaman nyo yung story kasi marami nagpi-PM sa akin kung ano talaga yung nangyari. Pagka, manlibre ka naman, Sir Tio, no? Grabe naman yan. Ako mag-decide kung saan tayo kakain. So I can't answer every one of you guys because I'm busy too, okay? So, yeah, going back. So when I learned that the case was actually filed before the Department of Justice, so doon ako natakot kasi nga, as I mentioned earlier na, it can be politicized, okay? The DOJ can be weaponized, especially at that time. It was still, sino nga yan? Rimulya, who was heading or who spearheads the office. Okay? So yun na yung nangyari at that time. So it was Crisette Kifichu who said na, Tio, do not ignore it. Okay? Sinabi niya sa akin na, I know na tama yung pinaglalaban mo na ganyan. Okay? Kasi ako nga, I'm very confident na it will get dismissed. Okay? Okay, pag sa korte yun pinasa. Kaso nga, kaso sa DOJ, okay? So sinabi niya na ganyan, so kuha ka ng lawyer. So at that time, may kinausap kaming lawyer who helped me. And then, when I got back here sa country natin, kasi may mga talks na naman na baka ma-warrant ako kasi may mga tao na maraming mga Duterte supporters ngayon na they are not aware that there was a case filed against them. Tapos na-shock na lang sila na eventually nagka-warrant of arrest na lang sila. Tapos, di ba, ganyan. So, sa akin, sabi ko, okay, make sense siya, ganyan, made sense. So, I decided to fight Risa Hontiveros before the DOJ. So, nung natanggap ko yung subpoena, I sent it automatically to the lawyer. Tapos the lawyer said na, okay, explain to me your side, all those things. Tapos the pieces of evidence you have for us to strengthen your counter affidavit. So, I did all the handful. I did all the research. I made my initial defense. Yeah, so I sent it when I was done with it, I sent it to my lawyer, okay? So my lawyer asked me to go to Manila because the DOJ pala daw made a schedule na of my appearance before the prosecutor's office. So pumunta ako, and you know what, guys, ano yung celebration sa November gani? Halloween.
Halloween. Imagine that. I was in Manila during Halloween. Hindi ko na-enjoy yung Halloween because I have to face that fucking case, okay? And then I realize, I know for a fact that it's illegal harassment lang because even ako nga, I'm not yet a lawyer, okay? I studied law, I stopped for now, okay? Pero alam ko talaga na it will be eventually dismissed kasi nga, wala naman talaga yon, lack of probable cause yon, pero ang ano pala ngayon is prima facie evidence, so yun na, so natalo siya. So yun, doon ko masasabi na if Risa Hontiveros aims to be the president of the country, what would be the likelihood if she wins, okay? Ano ba ang mangyayari sa atin pag siya ng president? So everyone na nag-criticize sa kanya, everyone who, you know, holds different viewpoints about her on a certain issue, kakasuhan niya ng cyber libel, 'di ba? So, you know, it's a bad precedent. So, I am very happy na the DOJ, the prosecutor's office ruled on our favor because if it favored if the DOJ favored Risa Hontiveros, then it's very alarming talaga na hindi ka na pwedeng hindi ka na pwedeng mag-criticize ng isang politician kasi pwede lang pala na automatically kakasuhan ka ng cyber libel. So ito yon, you know the hustle. I'm from Davao, okay? I have to book my ticket to Manila because I have to be physically present in the Department of Justice. So pupunta ako doon expecting na Risa Hontiveros will be there, but when I arrive at the Department of Justice to file my counter affidavit, wala pala si Risa Hontiveros. Ang pinaharap niya lang is yung lawyer niya. Bata pa naman. And I know I'm not using this, I'm not taking this against the lawyer because you know it's their job to do so. Pero ang point ko ba, I was really expecting that Risa Hontiveros would be there para magkita kami, 'di ba? Kasi kung talagang valid yung pinanggagawa niya on pinang-file niyang kaso sa amin. So 'di ba, she should be confident enough to face me or the rest of us, yung mga accused niya, okay? Now, yun, I'm so happy na today we received the copy of the resolution, the prosecutor's office resolution. So nakita namin doon na dismiss yung kaso against me. So yan yung latest, and this isn't the first time I received a cyber libel complaint against me. In 2023, okay, if I'm not mistaken, in 2023, someone who works for Romualdez, someone who, you know, I think someone who does APR for Romualdez kasi halos ng post niya pro Romualdez so technically baka PR talaga siya ng Romualdez. She filed a case against me, cyber libel nga, for you know, telling them or labeling them attack dogs, paid attack dogs, because at that time grabe yung issue about the confidential fund of VP Sara, and I was arguing. Ano ho yan? Speaking of confidential fund, ha? Talagang maganda-handa ho kayo dahil umaatikabo ang impeachment laban dito kay VP Sara. Ngayon pa lang ho mga kababayan, isineset ko na ho ang expectation nyo dyan sa mangyayaring impeachment versus VP Sara. Talagang madugo ho ito. At kumbaga lahat ng tulong na makukuha ho natin sa ating mga kasama sa social media, sa mga kapanalig, sa mga Duterte supporter. Kahit kanino, kahit banateros, kahit kaninong vlogger pa yan, i-share nyo ho yung mga video para lalo na yung kapareso natin sila sa hanay. Yung mga banateros, sila Tio Moreno, mga Birada Aguila, di ba? Ito, Bagwis ng Aguila, mga video dyan sa SMNI. I-share nyo ho kasi para mas ika nga maging kahit papaano talo na nga tayo sa House of Representatives, di ba? Tagilid tayo sa Senado. Kahit sa social media man lang ho sana makasikwat tayo ng isa, di ba? Makakuha tayo ng isa, di ba? Talo na tayo doon sa House of Sure na talo na tayo. Matatransmit ang articles of impeachment sa Senado. Ang dyan, ang tingin ko dyan, 90% sure na yan na mga articles of impeachment matatransmit sa Senado. Pag-uusapan yan, magsusuto sila ng ano kulay yun? Kulay burgundy ba yun? Burgundy na toga. Yang mga senador na yan. Magtulungan ho tayo dito. Kung yung mga vlogger lang ho yung mga aasahan nyo magsasalita dyan at talagang sinusubukan ho natin palaganapin kung anong mangyayari dyan sa impeachment na yan.
hindi ho tayo makakapalag sa mainstream media, sa totoo lang. Malakas naman sa social media. May palag naman ho tayo dyan, kaso mahihirapan tayo kung mga vlogger lang ang magsasalita. Kung kaya nyo rin gumawa ng vlog, kung kaya nyo rin magpaliwanag, kung meron kayong naiintindihan sa mga pinag-uusapan, magsalita din ho kayo. Malay nyo, mag-viral kayo at doon mag-umpisa ang journey nyo sa pagiging political vlogger, di ba? Napakaluwang ho ng space na to para sa napakaraming mga tao, di ba? Hindi lang ho yan, hindi yan nandyan ng Banat Bay, nandyan yung PH update, nandiyan sila Doc Badoy. Okay na, wala na. Hindi, malay nyo, di ba? Hindi natin alam. Meron ho pala kayong talent sa ganito. Yung mga punto de vista nyo, talagang napakagaling yung mag-deliver ng pagtalakay sa mga issues sa ating bansa. Magtulong-tulong ho tayo. Kahit itong social media ang madomina ho natin sa... Kasi ano yun kumbaga magkakaroon ng kahit pa paano public clamor sa mga senador na kung ang sentimiento ng sambayan ng Pilipino hindi ka-impeach si BP Sara, mag-iisip sila kung anong mga sasabihin nila sa impeachment na yan itong si Vice President Sara Duterte. In the POV of someone na, I'm completely aware of pinagagamitan ng MOOE, mga ganyan, di ba? So yan yung ginamit ko. Sabi ko, saan ba kinuha yung mga pambayad sa paid attack dog sa MOOE, mga ganyan-ganyan. Yan din yung ginawa ko in 2023. And then na-shock ako because without me getting any subpoena, without me being served my due process about the case, I received a court resolution saying na I won the case. Imagine, I haven't done anything with it. Like, hindi ako nakapag-respond because I'm completely unaware that there was a case filed against me na pala. Tapos final ito sa Nueva Ecija. Final ito sa Nueva Ecija. So sabi ko, sino bang mapafile sa akin sa Nueva Ecija? Wala naman ako nakalaban. And I found out that the person I was pertaining to pala is yun na yung nag-file ng case sa akin. And yan yung first na case filed against me. And then hindi pa sila nag-stop. They filed an admin case pa sa OVP. Believing na the OVP will, get rid of me, chares. Pero ang chika, ano yan? Smoke and spice. Is it masarap there? Yeah. Parang gamay ra lagi. Di gamay raman. Pwede na tayo dyan. Masarap na dyan tayo sa Tio Moreno. At dahil dyan, punta na ho tayo kay Doc Badoy, no? Okay na tayo doon, okay na tayo. Napakagandang balita ho niyan. Napakalaking panalo nitong araw na to para sa mga DDS vlogger. At isa na yan si Sir Tio Moreno. Rumekta ho tayo dito kay Doc Badoy. Ako po sa ating paglilingkod sa araw na ito, ang ating kapartner dito sa programang Bigwas ng Agila, si Dr. Lorraine Marie Badoy. Ma'am, good Bigwas pala, kala ko bagwis. Bigwas ng Agila, palakpano natin itong si Doc Badoy. morning and welcome sa ating programa. Good morning, Eric. Good morning sa aking mga pinakamamahal na kababayan. So, maraming salamat. Nagsasama tayo ngayon, isang oras ng chikahan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dyan sa Bigwas ng Agila, yung sa Birada Agila. I-subscribe nyo ho lahat yung mga YouTube channel na yan. Dahil napaka yung mga ilinalabas ho nilang mga punto de vista ay talagang kailangan marinig ng ating mga kababayan. No, so, mahalaga ito at nagpapasalamat kami na nabibigyan kami ng pagkakataon na makausap kayo at magkaroon tayo ng conversation. Your take on these issues, Ma'am Lorraine, ikaw po ang pumili kung saan ang gusto nating unahing pag-usapan. Yeah, I guess unahin natin yung kay Kiko Barzaga. Sige, ma'am, go ahead. Tayo kay Kiko, Kasi yan. I Kiko heard Barzaga, what Kiko Barzaga. Benny Abante said, no? Na ituloy-tuloy na natin yan kasi kahit na anong gawin mo, magsasalita pa din yan. That's what he said. It's not hindi siya faithful na quote, pero ganun yung reasoning niya, no? So, itong si Benny Abante, no? Maghanda-handa na siya kasi malapit na siyang mamatay, no? Tanda-tanda na niya. And Benny, Matindi to. Kalma, Doc Badoy. Doc Badoy! Mainit to si Doc Badoy. Pambihira talaga. Mainit. kung ano nakita mo kay Romeo Acop, ganun din ang gagawin sa'yo ng Pilipino, no? Correct. Kahit nabuhay ka na ngayon, talagang walang respeto sa'yo, dinuduraan ka ng Pilipino. At ito yung bakit, no? Yung freedom of expression.
Imagine ang sinasabi niya, huwag mo papasalitain yan kasi magsasalita pa din yan eh, di ba? Eh, si Kiko Barsaga na yan ha, kongresista yan. Kung kaya't itong Benning Abanteng ito, sa ordinaryong mamamayan katulad natin, wala talaga tayong karapatan magsalita para sa okluban na ito, no? Itong appointee ni George Garcia. So this very sacred right, no? Ito ang pinakasagrado natin na karapatan, ang karapatan na mamahayag, no? Our right to of our own opinion at saka yung our own thoughts at magsalita tungkol diyan. Tinatanggalan niya si Kiko Barsaga na kongresista, lalo tayo, 'di ba? So itong si Benny Abanteng ito, malademonyo ito, no? Malademonyo talaga itong taong ito. Yung talagang siya yung poster boy talaga ng ng the wolf in sheep's clothing, no? Mga false prophets na yan, mga False galing kay prophet, Satanas, yung hayop na yan. Kalmahan mo lang, Doc Badoy. Ang init nitong si Doc Isang pagka may time pasyalan natin tong si Doc Badoy. Pagka may pagkakataon. Gusto ko ma-meet yan. Parang napakasarap niyang kakwentuhan. Lalo na pagka ang topic itong si So, Ma'am, tinawag Yeah, niya go yan, ahead. tinawag yan siya na attack crocodile, hindi attack dog. Attack crocodile ang tawag sa kanya ni Congressman Toby Chanco. yeah. Sabihin si Congressman Abante, attack crocodile. Dalawang bagay po yan, ma'am. Attack, ibig sabihin, walang ibang ginawa kundi mangwasak, mangatake, manghataw, gamit ang pang-abuso sa poder. And then ang pangalawang termino, crocodile, buhaya. Ibig Buhaya, sabihin, buhaya. corrupt. Yan po, wala namang ibang meaning pa yun. Corrupt na, barumbado sa Kongreso, yun ang tingin sa kanya. Kaya nga kumakalat ang meme sa kanya na santong kabayo, banal na aso, mula doon sa kanta ng grupong Yano, nila Dong Abay, banal na aso, santong kabayo. Dahil sabi mo nga, Galing yan. Isa yan sa mga talagang kinalakhan nating mga tugtugin kay Dong Abay. Magaling. Isa sa mga idolo natin yan. ma'am, Okluban na, wala pa rin pinagkatandaan, no? Masama pa rin ang kanyang ginagawa, inaabuso ang poder at pinagtatakpan ang mga mangungurakot, mandarambong at kanyang sinusupil ang mga gustong magsalita at manindigan dito. But I like your point ng ni-raise mo, ma'am. Eric, Ang karapatan sa pagpapahayag at pagsasalita, ang karapatan sa pagsasagawa ng freedom of thought and expression, garantisado at protektado yan ng konstitusyon. Yeah. At hindi yan pwedeng labagin ng sino man kahit ng Kongreso, Ma'am Lorraine. tsaka Eric, mga kababayan, nandyan si Kiko para sa mga constituents niya sa Cavite, di ba? So, for how many days na walang representative ang Cavite? Yung distrito ni Kiko Barsaga. So, sa madaling salita, itong si Benny Abanteng ito at ang kongresong yan, no, tinatanggalan nila ng boses ang mga constituents, ang mga Pilipino na constituents ni Kiko Barsaga na bumoto sa kanya. Sa madaling salita, binababoy talaga nila ang demokrasya. Walang boses. Tinatanggalan nila ng boses ang Pilipino. Sila ang naghahari-harian ngayon. And for what? Kasi si Kiko, talagang boss, no, itong kongresong ito, pinakabulok. Ano ba yung Pinakawalang 19th kwenta. Congress ba ito, Eric? So, yung 19th and 20th, basta yung kongreso kung kailan Pareho na naman, ma'am. presidente, 19 at 20 ng pinakamalala. kagandahan doon, ay nakikita natin kung ano yung totoong kondisyon ng kongreso pala, no? Ganito pala nangyayari kapag ka ang Pangulo ay drug addict at munakaw. At ganito pala kasama kapag ka ginamit ang gobyerno para pagtakpan ang isang magnanakaw, ang isang mandarambong na Pangulo, na drug addict pa. Tapos sinabi pa ni Laila De Lima, ito pa tong saban na ito, na walang integrity, na ang drug addiction daw ay hindi siya for impeachment, hindi siya cause for impeachment. Can you imagine? Rock and roll. No, can you imagine that? So, kain suka itong si Saba. Saba. Hindi lang Saba kinakain niya, pati suka niya, no? So, wala talagang integridad. So, parang for me, itiisin natin lang ito para hindi kami yung masyadong masaktan. Dapat ang tingin natin dito leksyon para yung bansa na ginagawa natin, no, the country that we're creating,
we were going to learn all our lessons from this, no? So that's my hope for all of us kasi hindi na talaga pwedeng itong ganito, no? Talagang I agree. Ma'am Lorraine, ang Yeah. karapatan sa malayang pagpapahayag, malayang pagsasalita, at paghahayag ng saloobin po ay fundamental. At hindi pwedeng sagkaan, hindi pwedeng sikilin ng anumang institusyon ng gobyerno. Bagamat may hangganan po yan sa batas, like libel, cyber libel, slander, yan po ay under the presumption of the guarantee of the rights. Pumapabor po ang batas na hayaan ng paghahayag, anuman kasakit ang pamamaraan o ang message, at kung may aggrieved party, hindi magreklamo ka, mag-counter privilege speech ka, ikontrahin mong sinasabi niya, kasi may floor of privilege speech naman, may platform dyan, mag-file ka ng kaso, o kaya ireklamo mo. Kasi hindi mo pwedeng gamitin ang Kongreso para ito ang mag-regulate kung kailan pwedeng gawin at gamitin ang kalayaan at karapatan sa pagpapahayag. The way they did it against SMNI, Ma'am Lorraine. Yeah. Against you, against me, against Pastor Kibuloy, and against the anchors and reporters of SMNI. The franchise of SMNI is until 2030 or 2030. Matagal pa. Matagal pa, mga 20 years Mag-ooperate pa. yan. Dapat Ngayon lang yan. Ngayon lang, kumbaga, ano sila ngayon, hindi sila makapag-operate ng maayos, pero once na napalitan ng administrasyon, alagwa hulit ho yung ano na yan, yung SMNI na yan. Kahit ano ho yan, isa ho yan sa mga sinusuportahan nating network, no? Kasi sila, yung mga panahon na to, sila lang ho talaga ang nakikita natin na nagpapahayag ng katotohanan. Yung walang halong politika. Yan, walang halong politika. 'Di ba? Kung ano lang yung realidad na nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to, yun lang ang binabalita. Binabalita din naman nila yung mga accomplishment ni Marcos Jr. eh. Di ba? Ano ba yung mga binalita na? Aray ko. Di ba? Kaya supportahan natin ang SMNI. Sila isa sa mga mapagkakatiwalaang network ngayong mga panahon na to. Saludo, palakpakan natin ang mga bumubuo. Ngayon inaano nila yung SMNI na yan. Kapag naging presidente si BP Sara, yung mga nag-advertise, pipila kayo dyan, baka abang lang ko kayo mga kababayan, muling magbabalik yung SMNI na yan doon sa dati niyang ika nga, siya yung isa sa pinaka sikat na from traditional media crossover papuntang new media. Isa sila sa pinaka-successful na network na gumawa niyan, sa totoo lang. dapat ang nalalapi sa franchise na ito, mga kababayan, ay tinanggalan po ng karapatan na mag-broadcast ang SMNI in accordance doon sa free speech, free information, and freedom of expression just because tinanong ng SMNI namin kung totoo ba ang pag-aabuso sa pundo. Travel fund lang yun Yun po ay toothpick. Kung nabulgar ng maaga, itong grabing pagmamalabis at pang-aabuso sa pundo at pangungulimbat nila Romualdez, ano pa kaya ang ginawa sa amin? Pinakulong kami ni Ma'am Lorraine ng 1 linggo. Pero indefinite, Eric. Indefinite yung Yeah, tama, nila. indefinite until they decide to lift Yeah. or to submit the committee report. So kung ipinakulong kami December 5 or 6, supposedly ang lifting noon ay mga February or March pa. Pero dahil nagsalita, ang taong bayan nagsalita noon, ang mga PMA alumni, graduate senior officers, medyo nanginig sila nung panahon na yon. Pero ibalik namin kay Congressman Kiko Barsaga. Kay Congressman o hindi, si Kiko Barsaga, lalo na sa sinasabi ni Ma'am Lorraine, lalo na sa ordinaryong mamamayan, may reklamo man kayo sa pamamaraan ng pagsasalita at pagpapahayag, pagsusulat, masakit man yan o hindi, let it be allowed because that is protected by law. Lalo na kay Kiko Barsaga, he represents a big district in Cavite sa Dasmariñas. Tama, Dasma area. And yet, for almost 3 buwan mag-aapat na buwan na ngayon, wala po silang representation sa kanilang ibinoto at ibinigay na mandato sapagkat sinupil po ng Kongreso. Second point, bagamat ang freedom of expression and freedom of speech ay hindi absolute, hindi rin po license.
na kung kritiko ka ng gobyerno, kahit congressman ka, ay pwede kang i-gang up, pagtulong-tulungan ka dahil may numero sila. And that is how Martin Romualdez and Marcos weaponized Congress to the point na ito ay sinalaula nila. At binalatubas nila yung point namin ni Ma'am Lorraine, in-institutionalize nila ang kalapastanganan sa demokrasya. At nakakahiya ito sapagkat ang Kongreso ay dapat sandigan ng pagtatanggol sa demokrasya, hindi para lumabag sa mga karapatan ng mamamayan, including ang paglabag sa karapatan ng kanilang kasapi sa katauhan ni Kiko Barsaga. At anong kasalanan ni Kiko Barsaga, mga kababayan? Hindi po siya nagpapatinag na magsalita at magpahayag tungkol sa isyu ng korupsyon at tinutumbok niya si Marcos at si Romualdez at ang kanilang gang ang involved at dapat managot. What is wrong with that? O bakit hindi natin sinasanksyon si Romualdez, si Kimbo noon, si Abante, at itong mga aliporis nila sa pag-abuso ng poder at pondo, and yet ang nagbubulgar laban sa abuso at pondo ang siyang sinisikil. That is a very wrong and dangerous signal right now under this government that Congress has become a weapon to oppress and suppress people and oppress the rights of the people as enshrined and protected in the Constitution, Ma'am Lorraine. There's no absolute shame about it. Absolutely, there's no shame about it, no? And make no mistake about it. Those orders came from Bongbong Marcos and Martin Romualdez. That's very, very clear, no? Itong lahat ng Correct. ito. So, ang pinakapakay dito ay pagtakpan ang pinakamalalaking mga magnanakaw sa Pilipino at gagamitin ang poder, lahat gagamitin, AFP, ang Kongreso, yung mga walang prinsipyo, lalo na katulad ni Benny Abante, Nako. para patahimikin ang kahit na sino, lalo't yung mga nasa Kongreso, kahit na sino patatahimikin kapag mabubuko na si Marcos at si Tambaloslos. Diba? So even this everything, the instrumentalities of government. So sa madaling salita, ang gobyerno ngayon, sindikato. Yeah. Sindikato at pinakamalaking crime syndicate sa Pilipino, at kasama pa niya diyan ay ang komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. So, alam naman natin na yan, no? Alam natin yan. Ang gusto kong sabihin lang, yung sinabi ni Pastor, tatag lang tayo. Walang matatakot dito, walang mawawalan ng pag-asa. Kasi napakaganda nung binibigay sa atin na information. Maliwanag na maliwanag. Meron pa bang nagdududa dito na nanggaling kay Marcos yung pagpapatahimik kay Kiko Barsaga? Wala nang nagtataka dito, 'di ba? Wala nang evidence, so clear already. So maliwanag na ang nakaupo ngayon ay isang pasistang drug addict, magnanakaw, at saka sex pervert pa. O, 'di ba? Talaga wala ka nang hahanapin dito kay bangag. Complete package ang gago, 'di ba? Kompleto sigados. Ngayon na nga mga kababayan, para naman ho, kahit pa paano, matulungan naman ho natin itong sila Doc Badoy at itong si Ka Eric. Magpunta ho kayo dyan sa Bigwas ng Agila, ha? Punta ho kayo dyan sa YT channel nila, mag-subscribe ho kayo, at pakisabi, galing ho kayong PH. Maraming salamat ho mga kababayan, mag-ingat ho kayo lahat, palakpakan ho natin itong si Doc Badoy. Mahalin na natin Pilipinas. Maraming salamat ho. Kapit lang. Ay, ika nga ni Pastor Kibuloy, kapit lang. Walang bibitaw. Walang tiis-tiis muna tayo ngayong mga panahon na to. Makakaraos din, ika nga. Di ba? Pero pagka tayo naman ang nasa posisyon, doon nila makikita ang hagupit. Di ba? O doon sila sisingilin sa lahat ng kabalbalang ginawa nila sa bayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Saludo.